The Eyes of Faith. Noong unang panahon, ay may dalawang bansa na pawang magkalaban, at isa sa bansa na iyan, nagmula ang propeta ng Diyos. Ang bansang Yares, ay may namumunong hari na si Akab, ngunit si Akab ay namatay. At sa Sir-Ale ay may namumunong hari, ito ay si Haring Ahasias. Ngunit si Haring Ahasias, ay nahulog mula sa bubong ng palasyo ng Samaria, at nagkasakit. Kaya nagpotol siya sa isa niyang tauhan, na magtanong tungkol kay Beelzebub, ang Diyos ng Ekron, ito ang syudad ng mga Falistyo, sa bansang Yares. Ngunit sa Sir-Ale, ay may propitang nagmula sa Diyos, na ang pangalan ay Elias, inutusan ng anghel si Elias, na abangan ang mga tauhan ng hari. Upang ipaalam na hindi na siya gagaling sa kanyang karamdaman, dahil para bang walang Diyos ang Sir-Ale. Upang sa Diyos ng Ekron siya magtanong, kung siya ba ay gagaling o hindi na. Kaya bumalik kayo kay Haring Ahasias, sabihin ninyong hindi na siya gagaling sa kanyang karamdaman, yan ang pinapasab ng Diyos sa hari. Kaya bumalik ang magtauhan ng hari, sa palasyo ni Haring Ahasias ng Sarali. Haring Ahasias, kami ay nagbalik dahil sa isang tao, na nag-abang sa amin sa daan. Pinapasab niya na sinabi ng Diyos, na hindi ka na gagaling sa inyong karamdaman. Ano ang hitsura ng taong ito? Tanong hari. Ang kanyang damit ay mula sa balat ng hayop, maging ang kanyang tali sa baywang, sagot ng tauhan. Kilala ko ang taong ito. Siya ay si Elias sa syudad ng Tisbi. Nagpotos ang hari na hanapin si Elias, at natagpuan nga ng mga tauhan ng hari si Elias sa Pangtad, at sinabi ng tauhan ng hari, tao ng Diyos, nagutos ang hari na bumaba ka. At sumagot si Elias, kung tao ako ng Diyos, bumaba sana ang apoy upang sunodin ka, at ang iyong mga kasama. Hindi nagtagal ay bumaba ang apoy na mula sa langit, at nasunog ang mga tauhan ng hari at namatay. Ilang ulit na nagpadala ang hari at ganun lagi ang nangyayari, ngunit ang huling pinadala ng hari ay nagmakaawa na wag siyang patayin, sa mapapagitan ng apoy kundi siya ay kawan. At nakita ni Elias ang anghel ng Diyos, na nagutos kanya upang sumama sa lalaki, kaya siya ay sumama upang bumaba ng lungsod, at sinabi ng anghel na wag siyang matakot. Nang magharap na sina Elias at Haring Ahasias, sinabi niya ito. Haring Ahasias, dahil sa akala mang wala ng Diyos sa Sarali, kaya ikaw ay nagpatanong sa Diyos ng Ekron na si Beelzebub, dahil dyan sinabi ng Diyos na hindi ka nagagaling sa inyong karamdaman, at ikaw ay mamamatay. At namatay nga si Haring Ahasias na wala siyang anak, kaya pumalit ng kanyang trono, ang kanyang kapatid na si Joram. Dumating ang araw, na kukunin na ng Diyos si Elias sa pamamagitan ng buhawi, si Elias ay may tauhan na ang pangalan ay Eliseo. Sinabi ni Elias Eliseo, dito ka lang pagkat ako'y pinapante ng Diyos sa Bethel, ngunit sumagot si Eliseo, amo, pinapangako kung sasamahan kita saan ka man magpunta. At walang nagawa si Elias, kundi isama si Eliseo, kaya nagpatuloy silang maglakad. Ngunit sa daan ay may salubong si Eliseo na 50 katao, na pawang mga propeta, at nagsabi, alam niyo ba? Nakukunin na ngayon ang iyong amo. Sumagot si Eliseo, oo. Pero wag natin pangunahan ang bagay na iyan. Ilang beses na sinabi ni Elias kay Eliseo, na iwanan siya ngunit ang tauhan ay sadyang pinanggako sa sarili, na siya sasamahan saan man magpunta. At paulit-ulit din si Eliseo nakakatagpo ng 50 katao na propeta, upang sabihin na ang kanyang amo ay kukunin ng Diyos. Ngunit ang sagot ni Eliseo ay hindi nagbabago. Mula sa Bethel papuntang Jericho, hanggang sa makarating sila sa Salog Jordan. May 50 na propeta na nakatingin sa kanila. Tinanggal ni Elias ang kanyang balabal at ipinalo sa tubig, at ang tubig ay bumuwag. At dumaan si Elias at Eliseo sa tuyong lupa. Bago pa mangyari ang lahat, tinanong ni Elias si Eliseo kung ano ang gusto nito bago siya kunin ng Diyos. Sumagot si Eliseo, amo, gusto ko sanang baigyan mo ako ng iyong kapangyarihang. Ngunit sumagot si Elias, kung makikita mo na ako'y kukunin ng Diyos mababahadyan ka, ngunit kung ito'y hindi mo makita, hindi ka mababahadyan. Habang naglalakad sila sa buwag na tubig, biglang bumaba ang karwahin na apoy, na hinihila ng mga umaapoy na kabayo, at sumigaw si Eliseo, ama ko, makapangyarihan na gumagabay sa Sir-Ale. Naglaho ka na, at doon nga hindi na niya nakita si Elias. Pinanat ni Eliseo ang kanyang damit dahil sa kalungkutan. Para sa kanyang amo.
Pinulot ni Eliseo ang balabal na naiwan ni Elias, at nakita ng 50 na propeta si Eliseo at sinabi nila sa kanilang sarili, si Eliseo na ang pumalit kay Elias. Mula noong, si Eliseo na ang naging propeta sa bansang Sirale, gumawa siya ng iba't ibang himala na mula sa Diyos, gaya ng pagbuhay sa patay. At pagtulong sa babaeng byuda, sa pamamagitan ng pagbigay ng maraming mantika, na pawang himala, mula sa Diyos, at marami pang himala, ang ginawa ni Eliseo sa panahon niya. Sa bansang Yares, ay may namumunong hari siya ay si Haring Olet, isang araw nakiusap si Haring Olet sa kanyang mga opisyal na maghanap ng makakampuhan. Ngunit ang propetang si Eliseo, ay pinaalam niya ang lugar na kakampuhan ng mga kalaban. Kaya naman ang hari ay nagutos na magbantay dahil sa kalaban. Nang malaman ng bansang Yares, na ang propetang si Eliseo ang mata ng Sirale, pinahanap niya ito upang dakpin. At nalaman ni Haring Olet na si Eliseo ay nasa Dothan, nagpadala siya ng maraming mga kasundaluhan. Nakasakay ng kabayo ang iba, at ang iba na may nakakaruwahe. Gabi na nang dumating ang mga kasundaluhan, sa Dothan. Maaga pa nang bumangon ang katulong ni Eliseo, paglabas ay nakita niya agad ang nakapalibot na sundalo sa loob ng lungsod. Takot na pumasok sa loob ang katulong. Amo, wala na tayong magagawa. Napapalibutan tayo ng mga sundalo na dekabayo, at ang iba ay nakasakay ng karuwahi. Sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami ang kakampi natin." Nagdasal si Eliseo, "O Panginoon, buksan mo ang mata ng aking katulong." At dininig ng Diyos ang panalangin ni Eliseo. Sa pag-angat ng ulo ng katulong, nabuksan ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mga nakasakay sa kabayo at karuwahi, na umaapoy sa paligid ni Eliseo. Handa na ito, upang makipaglaban sa bansang Yares, muling manalangin si Eliseo, "O Panginoon, bulagin mo ang mga taong ito," at muling dininig ng Diyos ang panalangin ni Eliseo. Nang makita ni Eliseo na mga bulag na ang kaaway, dinala niya ito sa Sirale, at dinala sa hari. Nang makita ng hari na bihag ni Eliseo ang mga kaaway, nagtanong siya, "Papatayin ko ba ito?" Sumagot si Eliseo, "Wag, mahal na hari, ni ang iyong bihag ay wag mong sasaktan. Bagkus pakainin mo sila, at painuman, at pagkatapos ay hayaan mo silang makauwi sa kanilang lugar." Muling nagdasal si Eliseo sa Diyos, "O Panginoon, buksan mo ang kanilang mga mata," at dininig ng Diyos ang panalangin ni Eliseo. Muling nakakita ang mga kaaway na pagtanto nila na sila ay nasa bansang Sirale, kaya mula noon, hindi na nagtangkang makipaglaban ang Yares sa Sirale. Wakas. And subscribe, and click all, para lagi kang updated sa ating mga video.